Magandang umaga po mga kapatid. Tayo nasa ikatlong araw na ng ating sambang umaga. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapag ako'y napapansin mong nakakatulog, gisingin mo ako. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye tungkol sa mga doktrinang nakapaloob sa ating kaligtasan. Sa mensahe tungkol sa total depravity o ganap na pagkamakasalanan ng tao, sinabi ni Pastor Argel na ang isang tao sa likas na kalagayan ay ganap na nasa ilalim ng kontrol o kapangyarihan ng kasalanan. Ano pa daw yung pangalawa? Siya ay ganap na walang kakayahang maging matuwid sa harapan ng Diyos. At siya ay ganap na walang kakayahan sa mga bagay na espiritual. Ano nga po, review tayo nung mensahe ni Pastor Argel. Ano nga daw pong ibig sabihin ng total depravity o ganap na pagkamakasalanan ng tao? Ang tao ay ganap na nasa ilalim ng kontrol o kapangyarihan ng kasalanan. Pangalawa, siya ay ganap na walang kakayahang maging matuwid sa harapan ng Diyos. At pangatlo, siya ay ganap na walang kakayahan sa mga bagay na spiritual. Sa simpleng salita, ang tao sa likas niyang spiritual na kalagayan ay patay. Makibukas kayo sa Efeso chapter 2, verse 1 hanggang 3. Efeso, Kabanata 2, talata 1 hanggang 3. Noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang spiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati, tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Ginamit yung salitang patay. Noong una'y mga patay kayo, sabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, noong una na hindi pa nila nakikilala ang Panginoong Hesus, sila ay patay. Ginamit yung salitang patay para maunawaan natin na ang tao ay walang kapag-apag-asa sa kanyang sarili. Kung papaanong ang patay ay wala ng kahit kaunting palatandaan ng buhay at walang kakayahang tumugon, ang tao sa kanyang likas na kalagayan ay walang kakayahang magnasa ng mga bagay na tungkol sa Diyos at walang kakayahang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya walang pagnanasa at walang kakayahan na gawin ang kalooban ng Diyos. Yan ang likas na kalagayan ng tao na patay dahil sa kasalanan. Kaya sa talata ay binanggit kung ano ibig sabihin ng patay. At nung natural na kalagayan ng tao, ano daw ang isang taong patay, sumusunod sa masamang takbo ng sanlibutan. Verse 2, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, namumuhay ayon sa pita ng laman sa makasalanang mga nasa. Sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Ganyan ang kalagayan ng isang taong patay spiritually. Dito po pumapasok yung kahalagahan ng regeneration na siyang ating pag-aaralan ngayong umaga. Kaya, yung total depravity ng tao, yung ganap na pagkamakasalanan ng tao, ang dahilan kung bakit kailangan ng regeneration. Ito'y tinatawag din na rebirth or recreation. Recreation o kapanganakang muli sa term ng Bible. Sa aklat po ng Ezekiel, nauna nang ipinahayag ng Diyos ang gagawin niyang regeneration sa kanyang mga hinirang o pagbuhay dun sa patay na spirito
ng mga taong hinirang na ng Diyos mula pa nung una. At daang taon pagkatapos noon ay ipinahayag naman ni Jesus ang tungkol sa kapangatakang muli sa kanyang conversation with Nicodemus sa John chapter 3. Kung babasahin natin yung John chapter 3, babasahin natin yun mamaya. Yung kapanganakang muli ay ang paglikha ng banal na spirito ng isang bagong buhay. Ano daw ang kapanganakang muli? Na sinabi ni Jesus kay Nicodemus sa John chapter 3, verse 3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya mapaghaharian ng Diyos. Ang kapanganakang muli ay paglikha ng banal ng Espiritu ng isang bagong buhay o bagong kalikasan o bagong pagkatao sa isang tao. Ginagawa ng Espiritu Santo ang taong iyon na bagong nilalang o new creation o bagong tao. Tulad po ng una o pisikal na kapanganakan, yung kapanganakang muli ay isang pangyayari, event. Pag sinabi natin isang pangyayari, isang minsang pangyayari sa buhay ng tao o minsang pangyayari na pwedeng maranasan ng isang tao, yung kapanganakang muli. Hindi ito isang proseso. Ano daw? Sabihin nga natin, ang kapanganakang muli ay isang tiyak na pangyayari at hindi isang proseso. Okay? Ito ay isang supernatural na paggawa ng Diyos na hindi natin lubos na maunawaan at hindi natin lubos na maipapaliwanag sa salita. Ito ay ginagawa ng Diyos nang walang anumang tulong na nanggagaling sa atin. Pero, bagaman hindi natin lubos na maunawaan at maipapaliwanag kung papaano nangyayari ang kapanganakang muli na sinasabing ito ni Jesus kay Nicodemo, mayroong tatlong katotohanan na gusto kong maunawaan natin at pag-aaralan natin ngayong umaga. Tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa kapanganakang muli. Una, ang kapanganakang muli ay isang pangangailangan. Basahin natin sa John chapter 3, verse 1 to 7. 3 hanggang 8. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tugon Nicodemo, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa spirito, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa spirito ay spirito. Verse 7. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Pwede ninyong guhitan yun. Lahat ay kailangang ipanganak muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig. At naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Sinabi ni Jesus na ang lahat ng mga tao ay kailangang maipanganak na muli. Verse 7. Kung gayon, ang kapanganakang muli ay pangangailangan ng lahat ng tao. Sapagkat lahat ng tao ay naging patay dahil sa kasalanan, kailangang buhayin muli ang ating spirito. Siyempre, kita natin, gumagalaw tayo, buhay tayo physically. Ang problema sa tao, ang namatay ay yung kanyang spirito. Dahil sa kasalanan. Kaya, ang lahat ay kailangang maipanganak na muli. Buhayin muli yung patay na spirito. Yung spirito na walang kakayahang maghangad at gumawa ng kalooban ng Diyos. Kung hindi namatay ang ating spirito, hindi na sana natin kailangan pang buhayin ng Diyos. Ngunit dahil patay, dahil sa ating mga kasalanan, kailangan munang buhayin ng Diyos.
Ang isang taong patay pa, spiritually ay pinaghaharian at kinokontrol ng kasalanan, ng makalamang pagnanasa, ng dyablo. Kaya sinabi din ni Jesus na malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi ito paghaharian ng Diyos. Kaya sino daw ang naghahari sa isang taong patay ang spirito? Ang sarili, ang kasalanan, ang dyablo. Kaya makikita ba natin, na-imagine ba natin, papaanong makapaghahari ang Diyos sa isang taong ang naghahari ay ang kanyang sarili, ang kasalanan, at ang dyablo. Kaya ang taong patay ay hindi maaaring pagharian ng Diyos. Lahat ay nangangailangang maipanganak na muli upang mapagharian ng Diyos. Ginamit pa ni Jesus ang salitang maliban. Maliban na ipanganak na muli ang isang tao para bigyang diin ang matinding pangangailangan ng tao na buhayin ang Espiritu. Ibig sabihin, walang maaaring ihalili sa kapanganakang muli upang isang tao'y mapagharian ng Diyos at mababilang sa kaharian ng Diyos. Maliban sa biyaya at sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng tao, hindi siya mapaghaharian ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit sa pangangaral ng Ebanghelyo ay kailangan nating umasa sa Espiritu Santo. Hindi po ba? Ang sabi ni Pablo, hindi niya inihayag ang Ebanghelyo sa galing at husay ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Hindi natin kayang dalhin ang mga tao sa paghahari ng Diyos sa ating sariling mga pamamaraan o sa kung ano-anong gimmick. Hindi tayo after sa mga bilang ng mga umaattend sa mga pagtitipon. Ang inahanap natin ay ang maliwanag na pagkilos ng Diyos sa mga tao na nagdadala sa kanila para isuko ang kanilang mga buhay sa Diyos at pagharian ni Kristo. Wala tayong magagawa sa isang taong patay pa ang spirito. 'Di ba? Doon sa isang taong physically ay patay, kahit tadyakan nyo pa yun, sigawan nyo yun, litikin nyo yun, at sabihin nyo, bumangon ka dyan. Babangon ba yun? Bumangon ka dyan. At maghugas ka ng pinggan, babangon ba yun? Hindi, dahil siya ay patay. Ganon din ang kalagayan ng ating spirito. Wala tayong magagawa sa isang taong patay pa ang spirito. Kaya nga ganun kahalaga ang sinasabi sa Experiencing God book na alamin natin kung ano ang ginagawa ng Diyos at makiisa sa kanyang kasalukuyang ginagawa. Kailangan mo nang makaranas ng kapanganakang muli ang isang tao para siya'y mapagharian ng Diyos. Kaya, ang kapanganakang muli ay isang pangangailangan para ang isang tao ay mapagharian ng Diyos. Gusto nating sanang makita ang pinaghaharian ng Diyos ang ating asawa, ating anak. Ngunit may kakayahan ba tayo mga kapatid na gawin yon? Wala tayong kakayahang gawin yon. Kailangan nating umasa sa banal na Espiritu at idalangin na kahabagan sila ng Diyos. Ang kapanganakang muli din ay isang pangangailangan dahil ang isang taong patay ang espiritu ay hindi nakakaunawa ng mga bagay na spiritual. Katulad ng nabanggit ni Pastor Arjen. Sa 1 Corinto chapter 2 verse 14. 1 Corinto chapter 2 verse 14 ay sinabing, sapagkat ang taong di nagtataglay ng spirito ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa spirito ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na spiritual ay mauunawaan lamang sa paraang spiritual. Kaya lahat talaga ay nangangailangan may panganak na muli para magkaroon ng pangunawang spiritual. Sa English Standard Version, 1 Corinthians 2 verse 14 ay sinabing, the natural person does not accept, ibig sabihin na ay ina-reject, the things of the Spirit of God, for they are
folly to him. Sa kanya yun ay kahangalan, kalokohan. And he is not able to understand them. Wala silang kakayahang intindihin yun, maunawaan yun. Because they are spiritually discerned. Sila ay bulag spiritual. Yung natural person, o yung taong hindi nagtataglay ng banal na spirito, ay tumutukoy sa isang taong patay spiritually. Ang taong patay, sabi ko kanina, hindi nakakaunawa ng mga bagay na spiritual. Ano ang mga palatandaan ng isang tao ay hindi pang naipapanganak na muli? Tingnan natin yung talata. Ano mga palatandaan ng isang tao ay hindi pa nakakaranas ng kapanganakang muli? Ibig sabihin, patay pa yung kanyang spirito. Ano daw yung mga palatandaan? Ayaw niyang tumanggap ng mga kaloob mula sa spirito. Mga bagay na spiritual, ina-reject niya. Pag-apahayagan mo ng katotohanan ay ina-reject niya. Yun ay palatandaan ng isang tao ay patay pa ang spirito. Tapos, itinuturing na kalokohan o kahangalan lamang ang mga espiritual na katotohanan. Sabihin pa sa iyo ay kayabangan mo lang yan. Gawa-gawa mo lamang yan. At walang kakayahang maunawaan ang mga iyon. Kahit ipaulit-ulit mo ng paulit-ulit, hindi niya yung maiintindihan. Kaya, sa patalinhagang pangusap, ay sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 7 verse 6. Tingnan nyo, sa Mateo chapter 7 verse 6. Sabi ni Jesus, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag nang inyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ang gusto talagang ituro ni Jesus dito sa kanyang mga alagad, ay yung tamang pagtugon sa rejection ng mga taong walang pang-unawa o hindi nauunawaan ang mga spiritual na katotohanan galing sa Diyos na ipinapangaral nila. Kailangang maging discerning enough sa mga taong binabahagi na natin ng ebanghelyo o ng mga bagay na itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya sabi doon ay, huwag ibigay sa aso ang mga bagay na banal, sapagkat kayo babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag niyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas. Kahit ang mga spiritual truths, ang mga hiwaga ng katotohanan sa salita ng Diyos ay ibigay mo sa mga taong patay na parang inihil yung tulad sa baboy, sa aso, na inatapak-tapakan lamang kahit yung mga bagay na napakahalaga. Ang paulit-ulit na pangangaral sa mga taong patay pa ang spirito. Ibig sabihin doon sa mga nag-reject, sa mga lumalaban sa katotohanan, ay isang pagsasayang at paglalagay sa ating sarili sa panganib. 'Di ba? Kung atapon mo daw yung perlas doon sa baboy, atapak-tapakan lamang niyan, ibig sabihin, nagasayang ka lamang. At kapag abigay mo daw yung bagay na banal sa isang aso, ay abalingan ka pa at alapain ka. Ibig sabihin ay naglalagay sa atin sa panganib. Ibig sabihin ba nun, hindi na natin sila babahagi na ng ebanghelyo? Hindi po. Kailangan nilang marinig ang ebanghelyo, ngunit tama na ang isang beses na bahaginan sila ng ebanghelyo, ngunit kung hindi nila ito tanggapin, huwag nating ubusin ang panahon at lakas sa mga taong ganito. Ang pwede na lang nating gawin ay idalangin sila na naway isang araw ay kahabagan sila ng Diyos at mga makaunawa. Ang tutukan natin sa pagdidisipulo ay mga taong mayroong palatandaan ng buhay. Ano yung mga palatandaan ng buhay? Kapag may palatandaan ng buhay, kabaliktaran ng isang taong patay, ano? Kapag may buhay ay anong inagawa niya?
inatanggap yung mga spiritual na katotohanan. Ano pa? Inapahalagahan yung mga bagay na spiritual. At unti-unting nagkakaroon ng pagkaunawa sa mga ito. Tutukan natin yung mga ganyang mga tao. Kaya kailangan mo nang buhayin ng Diyos ang patay na spirito para makaunawa. Ngayon, bakit ba kailangan makaunawa? Ang sabi sa John chapter 16 verse 8. Basahin natin. Bakit ba kailangan mo nang makaunawa? John chapter 16 verse 8. Sabi doon, pagdating niya, ang ibig sabihin ay ang banal na spirito. Pagdating ng banal na spirito, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Ano daw? Pagdating ng banal na spirito, patutunayan daw niya sa mga tao sa sanlibutan na una, mali ang kanilang pagkakakilala sa kasalanan. Pangalawa, ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan o judgment. Kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa isang tao, mauunawaan ng taong yun kung ano ang kasalanan, ano ba ang kasalanan, ano ba ang katuwiran, ano ba ang kahatulan ng Diyos? Anong ibig sabihin ito? Ang banal na spirito ang nagka-convict o sumusumbat para dalhin ang tao sa pagkaunawa na siya ay nagkasala. Kaya ganun ang ginagawa, no? Papatunayan niya o iko-convict niya sa English ang isang tao tungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, ipapaunawa ng banal na spirito sa taong iyon na siya ay nagkasala, na hindi siya nakaabot sa katuwiran ng Diyos. Kasi nga, hindi, ang patay na spirito, ang isang natural person, ang isang taong patay pa ang spirito, ay hindi nga nauunawaan kung ano ang katuwiran ng Diyos. Ano? Kaya, ang banal na spirito ay dadalhin ang taong yun sa pagkaunawa tungkol sa katuwiran ng Diyos. At sa pagkaunawa na tiyak, nahahatulan siya ng Diyos dahil sa kanya mga kasalanan. Ito naman ang nagdudulot sa kanya para magsisi, tumalikod sa kasalanan, at manalig kay Jesus lamang para siya ay mapatawad at maligtas sa walang hanggang puot ng Diyos. Kaya, ano ang likas na kalagayan nating mga tao, ng isang taong patay? Mali ang pagkakakilala natin sa kasalanan. Sabihin nga natin, mali ang pagkakakilala sa kasalanan. Mali ang pagkakakilala sa katuwiran. At mali ang pagkakilala o pagkaunawa sa kahatulan ng Diyos. Ang mga taong patay ang espiritu ay hindi nila makitang sila'y napapahamak dahil mali ang kanilang pagkaunawa sa kasalanan. Halimbawa, itinuturong ng isang taong patay ang espiritu na ang kasalanan ay simpleng pagkakamali lang. Mistake lang. Tao lang eh. Ganun. Sa halip na ituring na ang kasalanan ay pangunahing issue sa kanyang buhay na kailangan niyang isaayos sa harapan ng Diyos, na kailangan niyang pagsisihan, itakwil, talikuran. Isa pa, ang tingin ng mga tao, bakit nasabing mali ang pagkaintindi natin sa katuwiran? Ang isang taong patay ang espiritu, ang tingin ay kapag nakagawa siya ng kabutihan sa kapwa, kapag wala naman siyang naargabyadong tao, o kapag hindi naman siya katulad ng ibang kilalang makasalanan sa lipunan, sa tingin nila ay sila'y ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Mali ang pagkakilala sa katuwiran ng Diyos. Naintindihan po natin, inautay-utay ko para ating manguya.
Sana'y nakakarating sa inyo. Isa pa, mali ang pagkaunawa sa katulan ng Diyos. Sa anong paraan? Halimbawa, iniisip nila na dahil mapagmahal ang Diyos, ay hindi niya paparusahan ang mga tao sa walang hanggang impyerno. Walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Dahil sa kalamang kasalanan. Kaya mali nga ang pagkaunawa ng mga tao sa sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at kahatulan ng Diyos. At tanging sa biyaya ng paggawa ng banal na Espiritu, nauunawaan nating tayo ay tunay na makasalanan. Ang ating mga pagkakasala ay hindi mistakes lang. Ito ay major issue sa ating buhay. At kailanman hindi tayo makakaabot sa pamantayan ng Diyos ng katuwiran dahil ang ina-require ng Diyos ay 100% na kabanalan. Tayong lahat ay hindi nakaabot sa pamantayang yun. At dahil sa mga ito ay tiyak na napapahamak tayo at karapat-dapat sa walang hanggang hatol ng Diyos. Kaya ang pagkaunawang ito ang nagdadala sa atin para magpakumbaba sa harapan ng Diyos, magsisi, at tumalikod sa ating mga kasalanan at sumampalatayan na si Kristo lamang ang tanging pag-aasa natin para maligtas. Ngayon, kung tunay na nauunawaan natin ang mga bagay na spiritual, dadalhin tayo nito sa pagsisisi, sa pagtalikod sa ating mga kasalanan, at sa pananalig sa Panginoong Jesus. Ano daw? Kapag tunay na nauunawaan natin ang mga bagay na spiritual, ibubunsod tayo nito sa pagsisisi, sa pagtalikod sa kasalanan at sa pagsampalataya kay Kristo. Ngunit hindi lamang pagkaunawang spiritual ang binibigay ng banal na Espiritu sa isang taong binuhay na muli ang Espiritu. Kaya sabi ko, di ba, sa pangalawang punto, binibigyan ng Diyos ng ang isang taong ang kapanganakang muli ay pangangailangan dahil maliban sa paggawa ng banal na Espiritu, hindi mauunawaan ng isang tao ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi lang yun ang ginagawa ng banal na Espiritu. Hindi lamang tayo binibigyan ng pagkaunawa, mga kapatid. Binibigyan din tayo ng bagong kalikasan o bagong pagkatao para magawa nating makasunod sa kalooban ng Diyos. At yan yung pangalawang punto natin. Ang kapanganakang muli ay pagkakaroon ng isang bagong kalikasan. Sabi natin sa una, ang kapanganakang muli ay isang pangangailangan para mapagharian tayo ng Diyos, para makaunawa tayo ng mga bagay na spiritual. Sa gayon tayo ay magsisisi, tatalikod sa ating mga kasalanan, at sasampalataya kay Jesus. Ang kapanganakang muli ay pagkakaroon ng bagong nature. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. 2 Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang isang taong tunay na kay Kristo o nakipag-isa na kay Kristo ay mayroon na daw, ano daw meron? Bagong pagkatao. Ibig sabihin ng bagong pagkatao ay isang bagong nature, bagong kalikasan. Kung dati ay sinful nature, ngayon ay yung godly nature ang inabigay sa tao. Ang mga taong ipinanganak ng muli ay binigyan ng Diyos ng bagong kalikasan para magawa nilang makapagsisi, tumalikod sa kasalanan at sampalatayahan si Jesucristo. Kasi ano nga namang saysay, kung naunawaan lamang natin yung ating mga kasalanan, pero ganun pa din tayo, wala pa din tayong kakayahan na sumunod sa Diyos at talikuran yung ating mga kasalanan. Kaya, ang ginagawa ng banal na Espiritu, hindi lang tayo binibigyan ng pagkaunawa.
binibigyan din tayo ng kakayahan na masunod ang kalooban ng Diyos. Ang kapanganakang muli ay hindi tungkol sa pagbabago sa ilang bahagi ng buhay ng tao. Hindi rin ito tungkol sa pagtatanggal ng anuman sa isang tao. Ang kapanganakang muli ay paglalagay ng isang completely new nature sa atin. Babasahin ko dun sa English. Regeneration is neither the changing of anything in man, nor the removal of anything from man. It is the implanting of an entirely new nature within man. Ang kapanganakang muli daw ay hindi tungkol sa pagbabago lang sa ilang bahagi ng buhay ng tao. Halimbawa, sa pagsasalita. Bago siya sa pagsasalita, sa pananamit, sa pagkilos. Ganito, ang kapanganakang muli, ang regeneration, ay hindi isang proseso ng reformation. Alam na, intindihan natin, reform. Inapormahan uli. Yun pa din, pero ina-reform mo lang, parang isang clay na, yun pa din yun, reform mo lang, pero itong kapanganakang muli ay entirely bago. Wala na daw yung dating pagkatao. Ang kapanganakang muli o regeneration ay hindi isang proseso ng reformation kung saan sinisikap ng tao sa kanyang sarili na tanggalin yung kasamaan mula sa lumang pagkatao o old nature. Parang inasikap mong tanggalin ko na itong pagsisinungaling ko o tanggalin ko na itong paninigarilyo ko o tanggalin ko na itong paglalasing ko. Hindi daw ganun ang regeneration. Hindi daw yun isang proseso ng kaunting pagbabago lang. O pagbabago ng ilang bahagi sa buhay ng tao. Para paunlarin yung panlabas. Hindi ganun ang regeneration o kapanganakang muli. Kasi yung reformation ay naglalayo na makuha, magkamit ng salvation o ma-earn ang salvation, ang kaligtasan, sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Nagpakabuti ka, nadamihan mo yung mga mabubuting gawa, para aniya, pagdating sa langit, pag tinimbang yung lahat ng mga nagawa mo, mas lamang yung mabubuting bagay na nagawa mo, at okay, ligtas ka na, pasok ka na. Ngunit hindi ganon, mga kapatid, di ba? Ang kapanganakang muli naman ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ano daw? Ang kapanganakang muli ay gawa ng Diyos. Kaninong gawa ito? Sa Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Anong ginagawa ng banal na Espiritu? Inilalagay ng Holy Spirit ang completely new creation. Ina-implant, ang ginamit na salita ay ina-implant ng Holy Spirit yung isang bagong kalikasan o bagong pagkatao sa atin, dun sa ating spirito na patay. Reformation is turning over a new leaf. Parang yung Reformation, tulad daw dun sa isang leaf na yun ulit, ina-turn over mo lang, pero yung regeneration daw ay pagsisimula ng isang totally bagong buhay. Ang pagkakaiba ng Reformation sa regeneration, ang Reformation ay isang nakakabagot at mahabang proseso. Ano daw? Yung Reformation na pagsisikap ng tao lamang ay nakakabagot at napakahabang proseso. Ngunit yung kapanganakang muli ay bigla. Ginamit yung salitang instantaneous. Pag ikaw ay pinanak na muli, yun ay agad-agad.
bigla, bago ka ng tao. Kasi hindi nga siya nakukuha sa pagsisikap ng tao, kundi ito'y supernatural work of God. Ito ay instantaneous o sa isang iglap, at ito ay kumpleto o ganap. Reformation is a tedious and protracted process. Regeneration is instantaneous and complete. Yung kalikasan ni Eva at Adan nang likhain sila ng Diyos ay banal, di po ba? At walang kapintasan. Nung unang likhain ng Diyos ang tao, yung nature na inilagay sila kanila ng Diyos ay totally banal. Ngunit pagkatapos na sila mahulog sa kasalanan, sa patibong ni Satanas, nawala yung godly nature na yon. Naging makasalanan ang kalikasan ng tao. Ngunit sa kapanganakang muli, binibigyan ng Diyos ng isang bagong kalikasan ang isang tao. Kaya siya'y nagkakaroon ng bagong pagkatao. Bagong kalikasan. Kaya ang espiritu ng mga tunay na mananampalataya ay bago, completely new. Ubuhay na, ibig sabihin, may kakayahan na sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi na alipin at sunod-sunuran ng kasalanan. Ngunit, dahil tayo ay nasa katawang makasalanan pa, itong sinful nature natin. Habang nandito pa tayo sa makasalanang laman, nadarama pa rin natin yung mga masasamang pita o nasa ng laman. At kung magpapabaya tayo sa ating spiritual na buhay, maaari pa rin tayong maimpluwensyahan at madaig nito. Nararamdaman niyo po ba yung mga kapatid? Kahit na alam natin meron ng bagong pagkataong iniligay sa atin ng Diyos, hindi pa tayo perfect hanggat nandito tayo sa ating makasalanang katawan. Isang araw, nangako ang Diyos na ito'y babaguhin. Bibigyan tayo ng isang perfect body na hindi na nagkakasala. Ngunit ngayon, narito ang bagong kalikasan. Ngunit narito pa din yung kalikasang makalaman. Kaya, nagalaban. Sabi ko kanina, kung magpapabaya tayo sa ating spiritual na buhay, maaari pa din tayong maimpluwensyahan at madaig ng ating sinful nature. Ngunit, hindi ito nangangahulugang maaari pang mawala sa atin yung bagong pagkatao o bagong kalikasan niyon. Mga kapatid, hindi na maaalis yung bagong pagkatao o bagong kalikasan na yun. Hindi na muling mamamatay yung ating spirito. Pag binuhay yun ng Diyos, hindi na yun mamamatay ulit. Kahit na tayo ay pagkaminsan ay nagkakasala pa din. Naniniwala tayo na kung ang isang tao ay tunay na nakaranas ng kapanganakang muli, ngunit mahulog sa pagkakasala, yung kahapisang dulot ng pananahan ng Espiritu sa kanyang buhay, ang banda-banda ron din ay mag-aakay sa kanya sa pagsisisi, sa pagtalikod sa kasalanan, at sa pagsusuko ng buhay kay Jesus. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, sa 2 Korinto 7:10, 2 Corinthians chapter 7 verse 10, sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Saan ang gagaling yung kahapisang yun? Kapag nagkasala ang isang tao, sa Diyos, sa banal na spirito, na nananahan sa Kanya, na bumuhay sa patay na spirito niya. Noong mga tunay na mga mananampalataya, ang bagong kalikasan natin ay hindi papayag na manatili tayo sa ating mga kasalanan. Ano daw? Yung ating bagong kalikasan ay hindi papayag na manatili tayo sa kasalanan. Kung tunay na pinananahanan tayo ng banal na spirito,
Hindi tayo totoong magiging maligaya nang malayo sa Diyos at nananatili sa pagkakasala. Tanongin mga katabi mo, ganyan ka ba? Nahahapis kapag napapalayo sa Diyos? Nahahapis kapag nakakagawa ng kasalanan? Dinudulutan lamang natin ng pighati ang Espiritu Santo at inaalisan natin ng kapayapaan ang ating sarili. Sa huli, susuko din naman tayo sa Diyos. Kaya bakit natin patuloy na pipighatiin ang Banal na Espiritu at papahirapan naman ang ating sarili? Sabihin mo sa katabi mo, kung ikay malayo sa Diyos, manumbalik ka sa Kanya. Kung ikay nagkasala, sumuko ka na sa Kanya. Ang mga tao lang na hindi pinananahanan ng Banal na Espiritu ay hindi natitigatig kahit na sila'y namumuhay na malayo sa Diyos at nananatili sa kanilang mga kasalanan. Di ba? Patay ang Espiritu nila eh. Kaya okay na sa kanila kahit magpakalayo sa mundo. Kaya ganun pa din ba tayo? Pag tayo nagkakasala, ay mas nakakatulog pa din ba tayo? O wag namang dumating sa puntong kumapal na ang ating konsensya. Ganyan sabi ni Pablo sa Galatia chapter 5 verse 16. Galatia 5:16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Kaya, sa sinabi ng ito ni Pablo, talagang yung realidad na ang bagong kalikasan at ang yung lumang pagkatao ay present pa din. Ngunit ang kailangan daw natin gawin ay magsilakad ayon sa Espiritu para hindi natin gawin ang mga hilig na laman. Kailangan mamuhay tayo in agreement with the Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Keep in step with the Spirit. Sa ibang salin ay sinabing, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Kailangan nating mamuhay in agreement na may pagkakaisa sa Banal na Espiritu araw-araw para mapagtagumpayan natin ang mga makasalanang nasa ng ating laman. Araw-araw ay pakikibaka. Ang lahat ng nakaranas na kapanganakang muli ay nakapananagumpay na laban sa kasalanan. Ang Banal na Espiritong bumuhay sa ating patay na espiritu ang naglagay ng isang bagong kalikasan sa atin, ang siya ring nagdudulot sa atin ng bagong buhay. Which brings us to our next point. Pangatlo at panghuli, ang kapanganakang muli ay nagbubunga o nagdudulot ng bagong buhay. Sa unang Juan chapter 3 verse 9. Unang Juan 3:9. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. Ano daw? Hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos, ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dahil nga isang taong ipinanganak na muli ay meron ng isang bagong kalikasan, new nature. Ang sabi sa talata ay hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Sa English Standard Version, hello? Hello? Yan, gising pa kayo. Sa English Standard Version, sa verse 9, sinabing, no one born of God makes a practice of sinning. Ano daw? No one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning
because he has been born of God. Hindi ito ibig sabihin, mga kapatid, na hindi na magkakasalang isang taong ipinanganak na muli. Okay? Kapag sinabi nating practice, kasi ang sabi sa talata ay, no one born of God makes a practice of sinning. Pag sinabing practice, tumutukoy ito sa kinasanayang gawi, habit, sa dictionary customary, habitual, or expected procedure of way of doing something. Kaya kapag walang tunay at pangmatagalang pagbabago, iyon at iyon pa din ang kinababagsakan mong kasalanan at walang pagtatagumpay laban sa mga ito. Ginagawa mo naman ang buong effort mo, ngunit nabibigo ka pa din. Kailangan mong i-evaluate ang sarili mo. Kasi yung isang tao daw na tunay na naging anak ng Diyos, ipinanganak na muli, ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi na niya lifestyle ang mamuhay sa kasalanan. Paminsan-minsan, nagkakasala siya. Ngunit hindi siya nagababad sa kasalanang yun. Kaya evaluate natin ang ating sarili. Isinuko mo na ba talaga ang iyong buhay sa paghahari ni Kristo? O all throughout the years, iginagaod mo lang ang iyong buhay katulad nung iginagaod mo ang iyong buhay sa iyong sariling pagsisikap. Maaring sinusubukan mo lang na i-reform, di ba? Atanggalin ko yan, atanggalin ko ito, atanggalin ko yan. Inasubukan nating i-reform yung ating buhay. At paunlarin, i-improve yung ating pagkatao. Katulad nung karanasan ko nung bata pa ako. Naiintindihan ko ito lalo ng mas malalim ngayon. Yung mga karanasan ko sa Panginoon, laki ako sa isang Kristiyanong pamilya. Grade 1 pa lang ako. Sa pagkatanda ko ay kasama na ako ng aking nanay sa pagdalo sa panambahan. Lagi ako nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya maaga kong nalaman ang tama at mali. Pero dumating ako sa panahon ng buhay ko, nung kabataan ko, na pinag-alalangan ko kung ako nga ba ay tunay na ligtas. Dahil mayroon akong mga panloob na struggle ng kasalanan na inapilit ko naman. Ayoko naman doon. Inapilit ko naman sa sarili kong pagsisikap na huwag gawin yun. Pero doon pa din ako bumabagsak at nalulungkot ako every time na bumabagsak ako sa kasalanang yon. Sinisikap ko naman noon ang buong kaya ko na magpakabuti. Katulad din na sabi na, ina-reform ko naman yung sarili ko. Hanggang nadama ko yung sobrang pagkabagod, lalabanan ang kasalanan. At isang gabi nung ako'y second year high school, bigla-bigla na lang akong bumangon mula sa pagkatulog at pakiramdam ko ay merong mabigat sa kalooban ko na natanggal. At iyak ako ng iyak at na-realize ko sa harapan ng Diyos kung gaano ako kamakasalanan at kawalang kapag-asa. Kasi na-realize ko, inagawa ko naman yung lahat ng the best ko para labanan yung kasalanan. Pero wala talaga ako palang kakayahan. Kaya noon ipinarealize sa akin ng Diyos kung gaano ako kamakasalanan at walang kakayahang iligtas yung sarili. Pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan at sa kauna-unahang pagkakataon ay isinuko ko ang aking buhay sa Panginoong Jesus. At naunawaan ko noon na si Jesus lamang ang aking pag-asa. At sa mahabang panahon ay nagsisikap ako sa aking sarili na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit paulit-ulit lamang akong nabibigo. Ngunit mula nung maranasan ko yun at inkwentrohin ako ng Panginoon, mula nun, naranasan ko yung pagtatagumpay laban sa kasalanan. At ngayon ko naiintindihan nang inaaral natin ang mga doktrinang ito tungkol sa kaligtasan, na iyon ang panahon na binuhay na muli
ng Diyos yung aking spiritong patay at sunod-sunuran sa aking makalamang mga pagnanasa. Mga kapatid, ang ating kailangan ay hindi reformation. O malapit na naman ang New Year. New Year's resolution. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi New Year's resolution ang kailangan mo. Sabihin sa katabi mo, hindi New Year's resolution ang kailangan mo. Kundi regeneration. Kapanganakang muli, paggawa ng Diyos, biyaya ng Diyos ang kailangan ng lahat. At kinakasangkapan ng Diyos ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay kinakasangkapan ng Diyos upang ang banal na Espiritu ay makagawa sa ating buhay. Kasi kung narinig yung mga salita ng Diyos nung ako'y nalaki, di ba? Yun ang instrumento na ginamit ng Diyos para isang araw, kahit na matagal, kung grade 1 ako hanggang second year sa high school, matagal yung panahon na yun, Pero dahil na itanim ang salita ng Diyos, ginamit yun as means o instrumento ng Diyos para ipaunawa sa akin yung ating kalagayan. Kaya hindi ito ibig sabihin, mga kapatid, na ang Diyos naman pala ang nagabuhay sa spirito ng tao para siya ay magsisi. Ay, kahit na wag na tayong mag-share ng gospel, magpatamad-tamad na lang tayo. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya inutusan pa din tayo ng Panginoong Hesus na ipangaral ng Ebanghelyo dahil ang Ebanghelyo ay means. Hindi siya ang dahilan, hindi siya ang reason kung kaya ang mga tao ay sumasampalataya, pero siya ay instrumento na ginagamit ng Diyos para tawagin ng mga tao sa pagsisisi, pagsusuko ng buhay sa Panginoong Hesus. Sa dakilang karunungan, itinalaga ng Diyos ang Ebanghelyo bilang binhi ng pagkakaroon ng bagong buhay at pagkain ng kaluluwa. Hayaan yung basahin ko yung Article 16 ng Canon ng Dort. Ito yung doktrinang inaaral natin. Actually, aaralin natin sa January, starting January. Ang grasya ng Diyos, pakinggan ninyo, ang grasya ng Diyos sa pagbibigay ng bagong buhay o regeneration ay hindi kumikilo sa mga tao na para bang sila ay mga walang isip, nakahoy o bato, ni hindi rin inaalis ng grasya ng Diyos ang kalooban ng tao at ang mga likas na katangian nito. O kaya ay prosahang pinipilit ito ng labag naman sa kanyang kalooban. Sa halip, sa spiritual na paraan ay binubuhay, pinapagaling, itinatama, at sa kasiyasiya at makapangyarihang paraan, ano daw ginagawa ng Diyos? Iniyuyuko o ibinibend ng grasya ng Diyos ang kalooban ng tao. Kaya hindi ibig sabihin ng kapanganakang muli ay ina-violate ng Diyos yung ating will. Hindi, kundi ang inagawa ng grace ng Diyos ay ina-bend niya. Para bagang itong matigas na kalooban ay ina-bend ng grace ng Diyos. Yan. At bilang resulta daw nito, kung saan dati ay pagre-rebelde at pakikipaglaban ng makasalanang laman o flesh, ang siyang nananaig sa kalooban ng isip ng tao, ngayon na isa ng handa, tapat, at taos-pusong spiritual na pagsunod ang simulang naghahari dito. Kaya itong kapanganakang muli ay grasya ng Diyos na yung rebellious natin na will ay ina-bend niya, inapalambot niya para tayo ay gawing handa, tapat, at taos-pusong spiritual, taos-pusong sumunod, spiritually. Kaya papaano hindi magbabago ang buhay ng isang taong ipinanganak ng muli? Babasahin ko sa Good News Translation ng 1 John chapter 3 verse 9. Those who are children of God do not continue to sin,
For God's very nature is in them. Yung nature daw ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung mismong kalikasan ng Diyos ay inabigay sa kanyang mga anak. And because God is their Father, they cannot continue to sin. Kaya sa regeneration, uulitin ko, ini-implant o inilalagay ng Diyos ang kanyang kalikasan sa atin, kaya hindi na tayo maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Bilang pagtatapos, nais kong balikan yung conversation ni Jesus at ni Nicodemo sa John chapter 3 verse 1 to 3. Balikan natin yung Juan 3, 1 hanggang 3. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po naming kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Si Nicodemo ay isang Pariseo at isang pinuno ng mga Hudyo. Pag Pariseo, ibig sabihin, sila yung mga taong bihasa sa kautusan. Sa kautusan ni Moises ay alam na alam nila at nagasikap sila ng buong pagsisikap na sumunod dun sa lahat ng kautusan na yun. Kaya, si Nicodemo ay bihasa sa kautusan at tiyak kong siya ay buong sikap na sumusunod sa kautusan. Ngunit sabi sa kanya ni Jesus, na malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sa ibang salin, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi siya maliligtas. Hindi siya mapapagharian ng Diyos. Ba't sinabi ito ni Jesus sa kanya, na isang Pariseo, na kung tutuusin, ay maaari siya na yung isa sa pinaka mabait na tao sa lipunan nila, mga kapatid. Kasi gusto ni Jesus na dalhin si Nicodemo sa pagkaunawa na hindi kailanman siya mapapabilang sa kaharian ng Diyos. At hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos sa kanyang sariling pagsisikap na sundin ang kautusan. Sapagkat gaano man niya nasusunod ang ilang mga kautusan, tiyak na mayroong panahon sa kanyang buhay na hindi niya perfectly ay nasusunod yung kautusan. Gustong ipaunawa ni Jesus kay Nicodemo at gayon din sa atin na hindi reformation ang ating kailangan. Hindi pagbabago sa ilang bahagi lang ng ating buhay ang kailangan natin, kundi isang completely new nature. Ang kailangan natin ay regeneration. Ang kaligtasan ay hindi natin makakamit sa ating sariling pagsisikap, kundi sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng isang bagong pagkatao at isang bagong kalikasan. Inaakay tayo nito, mga kapatid, na i-evaluate ang ating mga buhay. Tayo ba ay naroon pa sa pagsisikap na maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos? Sa ating sariling mga pagsisikap, iniisip pa ba natin na maliligtas tayo, mapapasama tayo sa kaharian ng Diyos dahil sa ating mga pagsisikap, dahil hindi naman tayo kasing sama ng iba, dahil marami din naman tayo nagagawang kabutihan? Inaanyayahan tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo na sumuko sa paghahari ng Diyos. Hindi lamang kundi hindi ang magsikap sa ating sarili para tayo maligtas, kundi ang magsisi sa ating mga kasalanan, ang sumuko sa paghahari ni Jesus at sumampalataya kay Jesus lamang para sa ating kaligtasan.
Kung naranasan naman na natin ang pagbabagong buhay na ito na gawa ng Espiritu ng Diyos, ngayong umaga ay alalahanin natin at pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang biyaya at alalahanin ang sinabi ni Pablo na tayo'y mamuhay sa patnubay ng banal na Espiritu.